Dandararan, ang pagbibigay, ang number one na satisfied ang taong bayang Pilipino. Sabihin mo, partner. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong bagong labas na survey na numero 1 pa rin si Vice President Inday Sara Duterte. Sa nakikita ho natin dito ay hirap na hirap talaga ang Team Tamba na pabagsakin si Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan ho natin ang napakagandang balitang ito para sa ating mga Duterte diehard supporters. Ito naman tayo sa top na satisfied yung ating mga kababayan. Dandararan, tignan natin kung nasira nila ang ating Vice Presidente. Dandararan, ang pagbibigay, ang number one na satisfied ang taong bayang Pilipino. Sabihin mo, pagbibigay ng kalidad na primary and secondary education. Palakpakan tayo kay BP Sara. 72% ang nagsasabi sa 1,200 na sinurvey ng Okta Research. Ang nagsasabing satisfied sila. Sinundan ito ng CHED na trabaho, yung tertiary and technical vocational education. Kasama na rin yung TESDA dyan, kasi technical education, si Mangunato, tama ba? Kung di ako nagkakamali. And pagtatayo ng infrastructure, satisfied din sila considering DPWH, palakpakan, Secretary Bonoan. Patuloy lang din naman nila yung nasimulan na ni sino kulelat? Tingnan natin sino kulelat. Ang pinakakulelat talaga naman dito naman sa saan pinakakulelat? Yung ahensya ng gobyerno na hindi satisfied. Yung hindi satisfied, yung talagang yung bagsak. Inflation talaga yung gusto nila naman. Presyo ng bilihin. So alam na natin kung sino yung mga agency na yun, Department of Agriculture. Kailan kinuha itong survey neto? September to October. So last kita nyo, part ng September. Kasagsagan ng pagbatikos kay BP Sara. Pangalawang survey na po ito nagpapakita. Number 1 pa rin po ang approval at trust rating at satisfaction rating ng Department of Education sa pamumuno ni BP Sara Duterte. Buti nga, baliwala ang binabato niyong putik dahil ang taong bayan ramdam ang pagsilbi ng BP Sara na siya ring kalihim ng Department of Education. Tsaka sana maging gabay din ito. Doon sa mga medyo hindi aprobado sa ating mga kababayan na magbibigti na lang sila. Mga kapituko sa kapangyarihan na wala namang silbi. Ang dami ata. Di ba natalakay natin, attorney, with ekonomista. Diba? Si Dr. Michael Bato. Ano ba? Kasi inflation yung ating gusto ng ating mga kababayan. Dalawa yan. Nagbigay siya ng supply at saka demand side. Nagbigay siya ng tip or hindi tip. Parang suggestion paano masolusyonan ito. Yun nga, yung pagpapatas sa productivity. Bahagi ba ng ating budgeting para sa susunod na taon, yung pagpapataas ng productivity natin? Nabanggit dito sa unang part, no? Yung sa sektor ng agrikultura. So sana, maramdaman na lubos. Iba kasi yung kumbaga PR lang na, may budget tayong ganito. Mas lalong masisira ang gobyerno kung ipinagmalaki ninyo na malaki ang budget para dito sa isang sektor na ito, ngunit hindi naman ramdam ng ating mga kababayan. At batay nga, attorney, sa naging panayam natin kay Okta Research Group Dr. Guido David, yung edukasyon, ang nakikita niyang solusyon o long-term solution para sa maraming problema na dapat pagtuunan ng pansin at dapat paglagakan ng malaking pondo, attorney, itong ating edukasyon. Okay, ayan ho ang bagong labas na survey ng Okta Research na number 1 po diyan si Vice President Inday Sara Duterte, 72% ho. At ang pinakakulilat ho ay ang departamento ni Ma'am Shea na Department of Agriculture ay nasa 34% yung may kinalaman sa inflation, yung pagtaas ng mga bilihin. Ito po mga kabisdak, tama ho yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Para sa akin, hindi po umubra ang mga paninira ng mga tambaluslos kay Vice President Inday Sara. At hindi lang po kay Inday Sara, kundi ho sa mga Duterte, lalo na po kay Tatay Digong. Dahil malaki pa rin
ang tiwala ng maraming Pilipino kay Vice President Inday Sara bilang isang DepEd Secretary. Isa lang ho, ang ibig sabihin nito, nagtatrabaho yung Ali, nagtatrabaho si Vice President Inday Sara bilang isang Vice President at DepEd Secretary at kasama na rin yung pagiging opisyal niya din ho sa NTF-ELCAC. Ang mga Pilipino ho kasi hindi naman talaga nadadala na ngayon sa paipal, pakupal. Tingnan niyo po yung ginagawa ng mga tambaloslos, umiikot sa palengke, kumukuha ng 2 bugok na itlog, tinitingnan yung mga presyo. May nagagawa ba kayong pababain yan? Hindi na po talaga epektibo yan, yung pang-iipal. Ang epektibo ngayon, yung nagtatrabaho at nagsiservisyo sa bayan. Tingnan mo si Maruhas, hindi naman umubra yung pang-iipal niya sa palengke, kung saan-saan, umiinom ng tubig, sa plato, kumakain ng kanin, sa baso, natutulog sa yelo, nagtatraffic, na which is ito rin yung ginagawa ni Tamba. Tingnan mo ho, yung Department of Agriculture, yan naman po yung departamento ni Ma'am Shi na tinutukan ng Marcos administration, kasama yan si Tamba. 34%? Nako, bagsak na bagsak, pinakamababa sa lahat ng nilalang sa departamento ng Marcos administration. At ang pinakamasipag at ang nagtatrabaho lamang ay si Vice President Inday Sara Duterte. Anong ibig sabihin nito? Kung wala si Inday sa Marcos administration, ay nako, bagsak na ho kayo.